Yo, what's up, what's up, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Straight to the point, di ba? Kamusta? At gusto ko lang sabihin sa inyo na meron na tayong tatlong napili na mananalo ng shirt, no? At dito sa video na to ay ipapaliwanag ko na rin na parang may nabasa kasi akong comment, no? Bago tayo mag-umpisa, may nabasa kasi akong comment na kawawa naman o paano naman yung may mga trabaho, 'di ba? Na hindi nakatutok dun sa YouTube ko. Tama nga naman, may mga subscribers o may mga pare ko tayo dito na may mga trabaho na hindi agad makakapag-comment or hindi agad makakatutok sa YouTube pag nag-upload ako. Kawawa naman, syempre. Nag-iisip ako ng ibang paraan kung paano ko siguro ganito na lang, no? Basta yung tatlong nanalo, safe na yon. Meron pang apat na pwedeng manalo. Siguro magla-live na lang ako pero sa Facebook. Kung hindi nyo pa ako friend sa Facebook or hindi nyo pa ako na-add, sige, i-add nyo po ako. Ito po ang Facebook ko. Wait lang. Yan po ang Facebook ko. Yan po ang profile ko at ang cover ko. Ayan, i-add nyo po ako. Meron po ako dyan, 4,100 na friends. At meron po akong 67,000 followers, mga bossing, no? Sige, magla-live na lang ako doon. Syempre, sasabihin ko kung kailan ako magla-live doon sa ano na 'yon, no? Dahil yun nga, naisip ko may mga taong may trabaho rin na hindi makakatutok sa aking YouTube channel o sa aking upload. Kawawa naman syempre, 'di ba? Naisip ko rin 'yon, mga bossing ko. Kaya sige, magla-live ako sa Facebook ko at kung gusto mo talagang manalo, pwede mo akong i-add o i-follow para masubaybayan mo kung kailan ako magla-live. Or gagawa ako ng video sa YouTube kung kailan ako magla-live. I-update ko kayo doon. Pero sa ngayon, yun, tatlo lang munang pipiliin nating manalo. Ang napili nating manalo, no? At yun, sige. Mga pare ko, yun. Start na tayo, mga bossing. Syempre, bago ako mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ng Sheenwear. Maraming salamat kay Kuya Mabag Tingla sa mga malulupit na Sheen. At shoutout sa aking pinakamalupit na inaanak na si Rojan Bagtingla, aka Bosyo. Shoutout sa iyo, nak. Gracia Worldwide kay Boss J. Chris. At shoutout sa kanyang pinakamalupit na bossing na si Madam Georgia. Shoutout sa iyo, Madam. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Ito pong suot ko, ayan, no? Praying hand, mga bossing, napaka-solid. Ayun, no? 'Di ba? Acid wash. Maraming salamat sa mga gustong umiscore na itong suot ko ngayon. Rekta lang kayo sa page ng Distinctive Clothing. Marami pa silang stocks. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Otep. I love you. Crown Manila ay Kuya Nico Manning. Ito pong suot ko ay Crown Manila. Maraming salamat po, mga bossing ko. Sige. Eto. Kalalabas pa lang nito pero i-upload ko to siguro mga 4 or 5 days pa, no? Harlem versus Katana. Di ko pa po ito napapanood kahit nung live. Kaya sige, let's get it on. Pinag-usapan na nila. Umayag naman si Katana na maula si Harlem. Tig-2 minuto dapat. Non-tournament. Wala nang boses si Arek rito. Day 2 na to, eh. Battle to. Pakinggan natin. Unang banat. Round 15. Day 2. Harlem. Yo! Yeah. Ilang years na akong bumabatel. Sa tinagal-tagal sa wakas. Halos lagpas 1 dekada. Ngayon dumating din ang inaantay ko at last. Kaya mortal sin para sa akin, ang palagpasin ko ang chance na ako naman ang babanat sa kalaban ko ng bulol sa R-Bars. Ahon din! Pare silang may diferensya sa pagbigkas ng R. Laging ganon sila, Kaya sila pinagtapat ni Arik. Gago rin minsan talaga si Enigma.
Labang daw siya sa akin pagdating sa angles. Buwe. Sabihin mo muna, protractor. Ano sasabihin? Sabihin mo muna, protractor. Protractor, ano? Gagong puta. Labang daw siya sa akin pagdating sa angles. Buwe. Sabihin mo muna, protractor. Sobrang bulol mo sa arm, pag nagdodota ka, otoban sa'yo si Trent Protector. Parang pinipilit ni Harlem dito na bigkasin yung mga words na may R na maayos. Alam niyo yun? Binibigkas niya ng maayos para lang sabihin niya na kaya kong idiretso yung R ko. Taka, otoban sa'yo si Trent Protector. Trend Protector. Hindi ko alam sino Paano yun. ko kakabahan sa mga vimat bara na nanggagaling sa yung boses eh, hindi mo nga kayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Relo ni Reloy ay Rolex. Tangina mo, ang galing nun. Vimat bara na nanggagaling sa yung boses eh, hindi mo nga kayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Ang relo ni Reloy ay Rolex. Relo, Rolex, o time! Pag ikaw dahil dyan sa katarantaduhan mo, ha? Napunta ka ng impyerno, Berhel, ang parusang ibibigay sa'yo ni Satanas, habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Ang ina ni Harlem dito, putang ina. Parang nagtitrip pero putang ina epektibo, gagi. Ang parusang ibibigay sa'yo ni Satanas, habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Moisturizer, diba? Ang inang gandang laban na ito. Sige. Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Believe it. Moisturizer. Talagang mawawala ng oxygen tong katana pag binuhusan ko ng metal deoxidizer. Ginugil ko pa para sa inyo mabuo lang yung yung packing shit. Na ganyan style mo? Para magtunog random, kumukuha ng random line sa internet. Tapos gagawin punchline para pagdating sa battle, tunog witty at iba ang hugot. Kaya yung estilo nito, isa lang weakness pag yung wifi nila nabunot. Sa idol nyo to, di ba? So napanood nyo ba yung laban nito kay Kilua sa Ekisan? Yung kinuha nung kalaban niya, yung camera, tas siya'y inalisan. Kita ko inis mo dun. Parang si Shernan, gagabi. Pero tong tanong ko, sagutin mo para lang malinaw. Alam nyo ng gabi yung event, tapos sa court nyo gaganapin, puta ba't di pa kayo nagpailaw? Common sense, di ba? Tas sa laban na yun, shinout out mo pa yung mga anak mo. Sabi mo hindi na sila madadamay sa mga battle mo. Wow! Eh di ikaw na mabuting halige. Tapos ender mo sa same round, shinout-out mo naman yung ex ni Kilua na i-PM ka kung naghahanap siya ng malaking tite. Agago pala to eh. Kasi isipin mo, Lods, ayaw mo nga madamay yung mga anak mo, pero sa sinasabi mo, sinisira mo yung pamilya na iyong nabuo. Talagang ang tahanan magigiba pag yung halige palakantot. Di mo ba naisip yung maramdaman ng asawa mo, ha? Kung hindi, sige, I'll speak for her right now. Bumatil ka sa court na walang ilaw and at the same time, sa tahanan nyo, you're putting the lights out. Takina pa ganyan kayong mga bagong MC. Galing ng silip na yun, no? Umbaga, sinira mo yung ilaw ng tahanan dun sa sinabi mo. Bukod dun sa bumatil ka sa court na walang ilaw, sinira mo pa yung ilaw ng tahanan. Dahil, para naghahanap si Katana nga, parang inaalok na Katana yung ex ni Kilua na makatikim ng malaking edits daw. Galing nun.
Kung hindi, sige, I'll speak for her right now. Bumatil ka sa court na walang ilaw and at the same time, sa tahanan nyo, you're putting the lights out. Tangina, pero ganyan kayong mga bagong MC no? Favorite nyo yan, yung mga mandamay ng mga pamilya, ungkat pass battles. Yan mga paborito nyong pandis. Kung malaman, kung mga battle MC ba kayo, o mga chismosong archaeologists. Style mocking, tapos sabi niya sa ganto bars, diyan ka magaling. Katunayan, ikaw dyan ang leading best. Ikaw ang patunay na may future sa Pilipinas ang pagiging marites. Kasi alam mo gaano ka-hassle yun, tol? Nanonood kami ng battle mo, tapos may babanggitin ka na sinabi yung kalaban mo sa dati niyang laban. So kailangan namin i-post yung pinapanood namin, hanapin yung sinasabi mo para lang kami maliwanagan. Niwala kang konsiderasyon. Ang binigay mo lang sa aming impormasyon, yung pangalan ng kanyang ka-match up, utang na loob next time na maggaganyan kang reference, bigyan mo naman kami ng timestamp. Para alam namin, gago ka din no? Dahil pa namang umaasa na in the future, maging top tier ka dito sa liga pag nagtagal-tagal. Kaso paano ka magiging future ng battle rap kung nabubuhay ka lagi sa nakaraan? Kahit ano pang nakaraan kong nakalkal mo at planong i-angulo sa akin dito sa flip-top, tandaan mo wala nang talab sa akin yan kasi sa asawa ko palang sanay na akong Pasko lagi binibring up. Kayo, ultimo sa comments, i-reference nyo. Sa kanila, automatic yan. Konting wordplay, 4-bar setup, tas enderan ng mga homoerotic bars. Pamilyado na yung tao, tol. Spitihon nyo naman yung kanyang puwet, bibig, dik at bayag. Kung puro kababuyan, binibigay nyo kay Enigma, alam mo, binibigay ko sa kanya, gig na bayad. Lakas pa ng loob mo. Natirahin si Manda sa pagsali niya sa Family Feud. Anak! Kampi kami nun, di ba? Pag uwi ko yung premyo, pinambili natin ng family food. Ang ina mo, lakas mo kumain, halos ikaw nga nakaubos ng fried chicken. Magalawang ganyan, di yan para sa streets, para yan sa street children. Ina ka, kasi kakabait mo sa aking style, kaya nawasak iyong ngipin. Ako ang daddy mo, kaya wala kang magagawa pag sinabi ko ngayon ka dapat natuliin. Kahit bulol to sa gamit sarili niyang style, tinuruan ko siya magharakiri, and you can only walk a mile in daddy's shoes kung ang kamay mo'y hawak kiwi. Choose Similac Game School. Supports faster brain connections for faster learning. Gatas Harakiri, hawak kiwi. Parang pag nabulol ka sa R, hawak kiwi. Hawak kiwi, harakiri. Sobrang solid ng round 1 ni Jokes. Alam mo yun, yung mga solid na jokes dun sa kalahati, tapos biglang kalahati, seryoso. Jokes pa rin may halong jokes pa rin, pero seryoso yung message. Sobrang solid nung round 1, puta. Tuwan-tuwa ako sa round 1 ni Harlem. Sige, pakinggan natin round 2 ni Katana. Check. Kaya ko din yan. Medyo lang. Ang game! Dad? Sino mga nagko-comment dyan na tatay ko to? Putang ina nyo Mga saya ba ulo nyo? Ikaw tuwan-tuwa ka dyan sa kalokohan mo, tinanong mo ba ako kung gusto ko? Kung tatay man kita, putang ina mo. Hindi ko hiling makita ka. Ang daming pwedeng ipamana, fuck you, bakit maikling dila pa? Ang hirap tuloy mag-rap, putang ina mo. Maniwala kayo, hindi. Siya nagsabing battle na kami. Di ko alam anong pakay neto. Lagi ka nang sinasabihang bulol sa comment, ako pa napili mo, damay-damay no? Lahat ng to nagawa ko nang wala ka, Dad. Kahit bulol, sinikap ko tong makamit. Pinipilit kong galingan lagi para kumala sa lait ng bulol, ba't hinila mo ako pabalik? Tang ina mo. Alam mo ba, wala talaga akong tatay. Kaya open ako sa possibility na madalas sa ating binabato. Kaya kung talagang tatay kita, sablay kamin, wag mo ko diyang inaano. Ang tagal mong nawala, pagbalik, imbis banding, ang gusto mo battle, tang ina mo.
Ang gusto mo ba, ate? Tang ina mo? Kung totoong tatay kita, kahit ako yung anak, ako magtatakwil sa'yo. De, putang ina kasi neto eh. Parang gago. Walang magawa. Alam mo bang matagal na din akong rapper at ito na yung chance ko para meron sanang mapala. Yung hinahangad kong respeto sa akin sa kultura, puta agarang nawala. Napalitan ang mga picture natin ni Ninong Ray at Tulala. Parang hindi pa to yung hindi pa to yung katana na hinihintay ko. Medyo ano pa to, no? Light pa yung mga ano ni katana rito. Light pa. Kumbaga, meron pang ano, parang meron pang kurot din sa, may ano rin sa kanya yung mga sinasabi niya. Alam niyo yung parang medyo nilalait niya rin yung sarili niya dito sa pang-umpisa ng round 1 niya. Hindi siya direktang ano kay Harlem. Kumbaga, inaano niya rin na tangina, dahil sa'yo ganito ako, parang ganun yung inaano niya. Pinapakita niya yung mga pangit na nangyayari dahil sa airpat niya araw si Harlem. Hindi pa ganun kadirekta. Anong baon mo ngayon? Sa akin ka lang natuto? Tamod lang kita? Ano naman? Huwag kang ang patanga-tanga. Kailangan ba kitang i-remind kung sinong pumatay kay Sarot Obi at Jiraya? Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan ko sa iyong ipaalala. At yung Lion King, tangina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Fan lang kita. Well, dati, oo. Yun. Diba? Yun yung isang solid. Parang pinaano niya ron na sa mga binanggit niya, yung mga anak, ang mga talagang bida. Yun sa Lion King. Diba yung anak, yung yung pinaka-bida ron, hindi yung tatay. Kain ka lang natuto? Tamod lang kita? Ano naman? Huwag kang ang patanga-tanga. Kailangan ba kitang i-remind kung sinong pumatay kay Sarot Obi at Jiraya? Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan ko sa iyong ipaalala. At yung Lion King, tangina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Fan lang kita. Well, dati, oo. Pero ngayon, tol, hindi na. Tinalo ka ni Luxuria, puta, ew, di na kita idol, kadiri ka. Minama ka lang ni Lax, dinaan ka sa tangkad, nang hina agad, opensiba. Ba't di ka pumayag? Kung ako yun, puta, suntukin ko titi niya. Oh. Kung ako yun, suntukin ko titi niya. Puta, gago eh. Kung ako yun, puta, suntukin ko titi niya. Oh. Oo, fan. Yes naman. Kabisado ko nga ibang dura mo. At yun din ang rason ba't limitasyon mo ay matagal ko ng kalkulado. Alam ko saan ka malakas, saan ka mahina, pati bawat butat sa tula mo. Alam ko ding pag di mo kasama yung kuya mong matangkad, tong big stage, di mo kontrolado. Bakit? Bakit? Kailan ba naging magaling to? Ba't lakas-lakasan to ngayon? Quarantine battles, 2x2, dun ka kadalasan mambaon? Pag 1-on-1, kailangan pandemic. Pag big stage, dapat may best friend. Anong galawang OG doon eh? Bago ka makitang magaling, puta, ang daming kondisyon. Nung nalaglag sa isa buhay. Bago makitang magaling, ang daming kondisyon. Kumbaga parang sa mga manok. Alam mo yun, kinukondisyon muna yung manok bago ilaban, bago gumaling. Tapos yung may mga sakit, alam mo yun, bago gumaling, kailangan makondisyon muna din. Tapos siya, bago bumatel, bago maging magaling, kailangan maraming kondisyon. Kailangan siguro may kakampi, parang inaano niya. Tapos kailangan quarantine battle lang o secret room. Tanginang galing nun. Ito yung katanang hinihintay ko. Bago ka makitang magaling, puta, ang daming kondisyon. Nung nalaglag sa isa buhay, kailangan daw kasi 7 judges. Tama na. Sawang-sawa na ako sa mga rason. Kung kaya mo, matagal ka na sanang nagkampyon. Kundi lang nakachamba sa akin si Sendlook, Dad, stop! Dad, stop! Nakakahiya ka na magmaktol. Kaya kinalaban na lang kita, imbis kampihan eh. Ang hirap mo ipagtanggol. Kaya ngayon, ayokong makadinig sa'yo ng lamang ako sa experience, kaya di mo kaya. Yan ay nahulaan ko namin. Di mo na kailangan sabihin. Ang kailangan mong gawin ngayon, patunayan mo sa akin. Wala akong pakit sa sinasabi mong agwat. Di ko yan kailangan sipatin. Kung tingin mo nakakataas ka sa akin po sa idol, komportable si Hades sa ilalim. Okay na iyo.
Kung sa tingin mo nakakaangat ka sa akin, Poseidon, si Hades ba yun? Si Hades, yung kapatid ni Poseidon, yung para siyang yun yung masamang kapatid ni Poseidon. Sabi mong agwat, di ko yan kailangan sipatin. Kung tingin mo nakakataas ka sa akin, Poseidon, komportable si Hades sa ilalim. Tangina, lakas din. Para sila nag-joke sa una, no? Pero mas pakiramdam ko mas epektibo yung jokes ni Harlem sa umpisa kaysa doon sa jokes ni Katana sa umpisa. Tapos sa dulo naman, mas malakas yung mga binitawan ni Katana kaysa sa binitawan ni Harlem doon sa bandang huli niya sa round 1. Para sila nagkapalit ng bibigay ko ng tabla tong round 1. Sa intro, sa kalahati ng round 1 ni Harlem, sa umpisa, malakas si Harlem doon hanggang sumeryoso. Pakiramdam ko na-maintain niya yung lakas. Pero yung kay Katana, hindi ganun kalakas. Tapos mas malakas yung bandang huli. Para sa akin, tabla lang siguro, no? Tabla lang. Round 1. Sige, mahinga natin round 2. Ina mo. Suwi mo anak kita, yung mga galawan mo, galawang snitch. Oo, anak nga kita, you son of a bitch. Sa lakas ng loob mo na si Luxuria, sa banat mo, yung pang sinasali. Ang ina mo, kaya kayo nag-aaway ng kapatid mong si Saki eh. Okay, sige. Ina ka ha. So ito pala ang example ng Motus Battle MC. Yung isang buong liga ng roster, puro 3GS ang breeding. So, ang flip top, NBA, ano tawag sa inyo? G-League? Joke lang. M-side nagagalit. Oh. Pero putang ina kasi no roster nyo eh, no? Kanina ko ba sisimulan? Kay Shaboy. Putang ina, napakababoy. Dapat yan binaban bilang rapper. Saan ka nakakita? Ang tagal niyang binangarap mga tungtong sa stage ng flip top, tapos nung nandun na, nakipaglaplapan lang sa battle. Yung champion, si 3rd D. Mukhang source na lowest 150. Na ang tanging player na umi-score sa kanya, itong si Nego G. Tinalo ko ni Luxuria, ikaw tinalo ka ni Casper. Si Casper. Tinalo ka nun ni Casper? Nakakalaro ko ng basketball yun sa Dumlaw. Ako tinalo na, di puta jump shot pati layup nun ni Isa bitaw. Tanginang ganda naging topic ni rito ni Harlem. Ganda na naging topic niya. Baga inaano niya rito na putang ina. Binabalatan niya rito yung mga battle MC ng Motus. Nakakita ka na layup na hook shot? Jump shot nun, gano'n, no? Putang ina, daig si Mr. Long Bomb. Lahat ng tira nun, diretso, kaso kung di balibag, short lang. At ikaw, tang ina ka, imbis na naghahanda ka sa battle, at yung mga rounds mo ay piniperfect, nandun ka sa Star Maker, nakikipag-video ka ng I'm sorry, can't be. Tarantado ka pala eh. Imbis na nagkakabisado ka ng iyong mga rounds, pre, ang ginagawa mo, nakikipag-duet ka ng Be My Lady sa mga lola, tsahin at ante. Ganto yung mga tito sa birthday yan, nakala mo sila may-ari ng songbook. Ayaw magpaawat, kahit lasing na, utos sa mabas, salangan 33042. Ganto pa yung new generation ng MC na dapat ina-idol nyo. Alam nyo ba ano yung 33042? Sa videoke, 1 in a million you. Ang ina mo, di ka dapat ina-idol at hinahangaan. Ganto itsura ni Wishbone pag sumali siya sa tawag ng tanghalan. Kasi ganto ba? Ha? Ganto ba? Ganto ba? Yung sinasabi niyong Harlem na mas pinalakas at mas nag-evolve? Talaga? Eto yon. Putang ina, aga-aga kinakanta sa videoke, Pokemon.
I wanna be the bear. Tado! Parehas kayo ng vocal range ni Robin Padilla pag nakainom. Di ba kayo nahihiya kay M-Site? Ha? Ginagawa niya lahat para lang makatungtong kayo dito sa flip-top tang ina nyo. Kakaintindi niya sa inyo. Ayun, natalo siya sa MC nagiging paro-paro. Tapos pagbabattle ka sa flip-top, peperado ka kay Manda. Nung bumattle ka na uli sa Motus, nag-choke ka kay Masta. Bakit? Kasi, syempre, flip-top ka na. So okay lang na magkalat ka sa ibang liga, gaya ng Motus. Tang-inang galing na nagiging topic ni ano rito, ni Harlem. Sa lahat ng nakalaban ni Katana, ito para sa akin, pinakamagandang naging topic sa kanya. Porket nasa flip-top ka na. Parang gano'n. Yari ka rito! Yan, ganyan-ganyan, tol. Ganyan-ganyan kapabayaan ang magiging dahilan kung ba't maliit ngayon matatanggap mo kay Arik na bonus. Buko mag-choke dito, putang ina ka. Kung mag-choke ka, kasi sinasabi ko sa iyo, Yavi talaga kayo pag si M-Site umuwi ng Pasig dahil sa inis at buwisit. Sa mga battle MCing tulad mo hindi marunong lumingon, nakala mo may stiff neck sa skill set. Kasi kung di kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, mapipilitan akong pilipitin mga ulo nyo pa 360. Pinipilit kong paintindi sa'yo to since sa diksyonaryo mo, ako definisyon ng real MC. Kung bumatil man ako ng flip-top o sunugan, wala kang pakialam, wag mo yung masilip-silip G. Isa lang malinaw, kahit gaano ako kamukhang pera, di ako babattle dyan sa pukin ng inang PSP. Yak. Kasi para mas magets mo, Noy, sige, bibigyan kita ng analogy. Nagpapapogi ka pa lang dito sa liga, galawan ko na pang Mark Anthony. Binubulbul ka pa lang sa battle rap, nag-undergo na ako ng lycanthropy. Di ko kailangan counterin ng katana kung meron ako secondary at primary. Kasi haanin mo sandatang mili kung milya-milya agwat mo sa target. Kumbaga palabas na ako ng kalayaan, papasok ka pa lang ng market-market. Nasa body-bagan ka pa lang sa battle rap, nasa padamihan na ako ng casket. Ang punto ko, dadating din ang araw na magiging magkaranggo tayo, pero sa ngayon, sumaludo ka sa sergeant. Kasi I'll make you tough, I'll make you beg, I'll make you wish that you never rapped again. I'll break your back, I'll break your neck, I'll break you in half kung aking be-breakdownin. Kaya ay all-in mo na sa mga babanggiting mo rounds kasi ito na yung chance mo sa limelight. Kaya itodo mo na. Kasi ito na yung one! Ito na yung one! Ito na yung one in a million chance of a lifetime! Solid. Putang ina. Ang galing ng round 2 ni ano rito. Hindi yung typical na nag-4 bar setup or 2 bars. Tang ina dito. Ang galing ni ano. Alam mo yung kinakausap niya lang dito si Katana ng naka-rhyme. Walang ano no, alam mo naman yung pag battle MC may ano eh. Pero si Harlem dito parang kinakausap niya ng masinsinan si Katana ng may rhyming na magagandang rhyming na nasa sariling technique niya, alam mo yun. Tapos yun, yung message niya, no, tangina na parang sobrang ahead ako, mas malupit ako sa'yo. Kumbaga kalahati ng kaalaman mo galing sa akin. Sobrang solid ng round 2 ni Harlem. Tingnan natin kung masasabayan ni Katana. Oh. Lem, ano yung ginagawa mo? Ba't yung lines mo mali ata yung disenyo? Kung makapag-multi-bars reference, kala mo preparadong sak maestro? Parang tanga naman ito. Di mo ba natanggap yung memo? Gagi, sabi ni Enigma, pagandahan lang tayo magkwento. Tanga. Alam mo ba dati? Nung naghahanap ka ng agent ng sabong sa Facebook, chinat kita. Dito. Wala pa ako nun sa flip-top. Isang beses mo lang ako na-replyan, attention mo nun, di pa madaling magilap. Pero may aaminin ako sa'yo, Lem. Huwag ka naman sana magulat. Di naman talaga ako interesado sa sabong nun, gusto lang talaga kita makausap. Ngayong may time ka na sa akin, putang ina mo, mag-usap tayo. Ang kulit ng battle nyo ni Soreno, nagagalit siya sa'yo. Halos gusto kang sakalin.
Di naman sa namimili ako ng side pero mali mo din kasi dapat mo tanggapin. Sinita mo si LB sa pagpaparaffle ng aso, mas maigi daw ibenta ang galing, tas nung si Sorhenyo nagbenta ng aso, may problema ka pa din. Tangina na itong dalawang to, galing. Ang galing sumilip, tsaka gumawa ng anggulo, putang ina. Ano ba yung obsession mo dyan? Dati ka bang aso? Awang-awa ka sa mga yan. Handa ang sumira ng pagkakaibigan para sa kanilang kapakanan. Ang sarap mong iligaw mamaya dito sa Las Piñas. Tas mag-isa ka lang nang malaman mo gaano kadaming aso nang hahabol pag madaling araw sa daan. Malambot puso mo sa animals. Sila ang iyong kahinaan. Panay salita ka lang naman, asa ng iyong katibayan. Kala mo concern sa mga hayop, pero ang napiling pagkaitaan, mga manok na pilit pinaglalaban hanggang kamatayan. Tangina, gago. Solid din ni Katana, putang ina. Concern ka sa mga hayop, pero pinagkakakita mo, sabong, no? Aso lang mahal mo, tangina ka. Bigyan mo. Aso lang mahal mo? Hindi mo mahal mga manok? Aso lang mahal mo, tangina ka. Bigyan mo nga ako ng tapat na sagot. Tangina, mas safe pa nga alagaan yung manok sa aso eh. Hindi naman sa takot. Pag naagat kayo ng asong kalye, ospital ka pa. Sagad sa gamot. Kahit kailan may nabalitaan ba kayong namatay dahil sa agat ng manok? Ilang manok ang hinayaan mong Kagat ba o toka? Toka, di ba? O ano, agat ng manok. Patay kanina. Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas Poseidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo, tol, panghudas? Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantaya lang boss, ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Tangina, Sige, tingnan natin. Galing nun. Kanta yun, di ba? Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Ang mga ibon, kahit di lumilipad. Ang mga ibon, na lumilipad yun, di ba? Lang boss, ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Poseidon, ano naman kung Diyos ng dagat, katauhan mo sa duelo. Malas mo lang, mas mayulente ang Diyos na galing lumang testamento. Papagawin kita ng bangka. Hindi, sige lang maglangoy. Pero anong gagawin ng dagat mo sa lumikha ng dagat-dagatang apoy? Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues ngayon ka naman nanagot. Gagawin kitang bulate, tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat. Ang ina mo, gago. Gagawin kitang bulate, tol, tas tatabihan kita ng manok. Tangina. Kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues ngayon ka naman nanagot. Gagawin kitang bulate, tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Pues para mawalan ka ng problema sa mga tao, pag inulit ko yung paggawa ng earth, di ko na din lalagyan ng mga aso. Ulen, tama ka. Dapat di pinaparapol yung mga aso. Sa ngayon, saludo at respeto. Pagtapos ng event, may paparapol ako. Secret muna kung ano. Basta hindi aso yung premyo. Aso talaga. Libreng taya para sa lahat. Turing yung pamasko ko sa inyo. Ang tweet ng grand prize, kulay brown. Binili ko ay Sorhenyo. Putang ina. Pakiramdam ko mas malakas yung round 2 ni Katana. Lakas nung round 2 ni Harlem. Pero putang ina, alam mo yun, hindi mo pwedeng baliwalain yung round 2 ni Harlem eh.
dahil yung round 2 ni Harlem ay seryoso naman, no? Para tong naging pero yun nga, gahibla lang siguro bibigay ko to kay Katana. Konti lang, gahibla lang. Dikit tong round 2, putangin na para sa akin. Pero bibigay ko to kay Katana. Mas nagustuhan ko yung mga yung angulo yung kung paano niya dineliver. Nakakatawa talaga, tatatabi. Alam mo yun, classic na Katana. Classic na Harlem din yung kanina, kaso yun nga, ganda na naging topic ni Katana. Konti lang, siguro bigay ko to ng mga 7-8. 7 kay Harlem, 8 kay Katana. Okay. Tuloy natin kay Harlem. Ano ngayon kung may problema ako sa manok? Ha? Walang aawat-awat, di mo ako mabibitin. Kasalanan ko ba? Putang ina mo, favorite ko, fried chicken. Kaya wag lang, mga banat mo talagang napakaalat. Ano ngayon kung mamatay yung manok? Ako si Poseidon, syempre inalagaan ko lang yung mga laman dagat. Ayaw nyo ba? Ayos din kayo eh. No, sige. Ina nyo ha? Idol nyo to, di ba? Round 3. Alam mo, bilang battle MC, sabi nila sobrang kakaiba daw ng aking angking estilo. So imagine gaano ako kasaya nung una kitang napanood bumadal sa mga video. Para sa narcissistic na tulad ko, isipin mo na lang hanggang saan inabot ng ngiti ko. Tipong kala ko wala akong tamod sa battle rap, tapos bigla makakahanap ako ng Nemo. Kaya love na love ko kay Nisaki eh. Kaso nung napanood ko, yung huling laban mo kay Manda, may nakita akong ginawa ka na mukhang maling-mali ata. Kasi kung ang 3GS, lintik mag-shoutout, ikaw naman, iba ka tol. Sabi niyo, shoutout sa celebrity homo siya. Uy, putang ina to, sina-shoutout is Pakol. Pag nagpapatanggal siya ng sakit sa mga kasukasuhan niya, pinapasabay niya na din pati kalibugan niya. Kaya pala ayaw mong maligo kasi gusto mo pinapaliguan ka. Ang ina mo, isa kang linggam lyricist. Mga galawang ganyan, Breggy, Ekis. Dapat ang ginagaya mo, sila Enigma at M-Site, hindi sila Benjit, Dennis. Ang ina mo kasi mas malala ka pa kay Akata, mas masahol ka pa kay Ponger. Kung tong Harlem kilala sa Crip Walk, tong Katana naman talamak sa Walker. Tanda mo, nung bata ka, yung napilayan ka sa iyong uncle, kakalaro mo ng Chinese garter, nagpapunta ng mga hilot yung nanay mo, pagpasok ng mga hilot, nakahubad ka na daw ng VIP at boxer. Ngayong matanda ka na, walang nagbago, ganun ka pa rin ka, walang yaser. Kasi ultimo yung mga masahistang bulag na senior citizen, tinatanong mo, happy ending after. Pag umuupo siya sa mga massage chair sa Vista Mall, di nyo alam gaano kahirap para sa kanya magpigil, di magjakol. Ang ina nyo eh, no? Requirement ba talaga to, ha? Kailangan mapusok pag bagong pasok dito sa flip top. Tawa-tawa ka ngayon. Tingnan natin kung makangiti ka pag ikaw na screenshot. Kasi sinapuso niya pagiging hip-hop, kaya naman pinusuan siya ni Avic. Kaso ginamit niya pagiging rising star sa flip top para magka-VIP siya sa Starfleet. Ang ina mo, hindi ko malaman sino ba nag-impluensya sa'yo kung ba't ka nagkaganyan man. Posible namang si M-Site. Teka, patagal Las Piñas din tong si Slakwan. Ina mo ha, kaya di po bakit malakas ang baker at kapit mo, di na kita mahuhuli. Bago-bago mo dito, mas takas, pakul kid. Inan to. Kasi kung sa ibang liga, may dating ka, dito sa flip top, mache-check ka. Kaya pala ginagaya mo yung tsura ni Jesus Christ kasi naghahanap ka ng kalinga ni Magdalena. Inan to, bad do. Ang ina ka, asan ba si Slakwan? Ha? Yung mga weapon ghetto land of Las Piñas, talaga bang ganto, pal? Tapos si Slakwan, kung umasta, kala mo taga Long Beach, bakit nakatira sa gilid ng coastal? Ina nyo, hindi ko naman sa minamaliit mga Las Piñero kasi may naambag din naman kayo sa aking career. Alam nyo ano naambag nyo sa akin? Nung 2x2 nag-amoy coastal road si Papiw.
ina mo. Kasi kung hindi mo pa nag-gets, tol, gets na ba, bro? O kung hindi pa, makinig ka, tuturuan kita mag-bars tang ina mo. Kasi kaya kita pinapaliwanagang katana, di para maintindihan mo. Pinapaliwanagan kita para clear yung path, sinindihan ko. Para di ka ma-segue bilang sensei, tuturo ko sa'yo yung tamang way of the katana. Favor to katana. Sarili kong tae, pinampertilize ko sa lupa para fruits of labor mo sagana. Kasi alam namin na may future ka dito sa liga, pero now is not the time. Alam nating dalawa na yung version mo na yan, di mo pa yan prime. Kinailangan kong danasin yung low light sa career tol for you to be in a higher place. Kinailangan kong mag-rip walk sa kumunoy ng hip-hop para dito sa ahon yung katana, makapag-Harlem Shake. Kasi kahit madami akong talo sa battle, oo. Pero masaya ako makapagbigay inspirasyon sa mga rapper na may art defect. Tandaan mo, kaya malakas ang build ng yung battle rap archetype kasi ako nag-architect. Alam kong matagal mo nang pinangarap makaahon at alam kong isa buhay ang next nitong chapter. Kaya ako request tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana sa inang master. Ina? Ang ina mo! Grabe tong kalahati nung round 2 ni Grabe tong kalahati nung round 2 ni Harlem. Putang ina, kinilabutan ako doon. Sobrang, alam mo yun? Parang galing din sa damdamin niya talaga yung sulat niya. Rap archetype kasi ako nag-architect. Alam kong matagal mo nang pinangarap makaahon at alam kong isa buhay ang next nitong chapter. Kaya ako request tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana sa inang master. Ina? Kasi ang mahirap sa malaki expectation sa'yo ng tao, ang kailangan mong ma-meet, malaki din. Kaya para di ka na mahirapan, based on experience, sasabihin ko sa'yo kailangan mong gawin. Huwag kang masyadong mag-addict, huwag kang mababaliw, at utang na loob, huwag kang tatamarin. Huwag mo akong pakitaan ng kalibugan mo, katana, pakitaan mo ko ng talim. At kung manalo ka man sa laban na to, malamang ikaw ang unang talo na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice nalagpasan na yung master niya, ibig sabihin, nagturo, magaling. Ang ina mo, no choice ka dyan. Alam mo yun, puta, kahit matalo mo si Harlem, sa kanya pa rin yun. Utang ina, parang puntos niya pa rin. Na parang, ibig sabihin, magaling ako magturo sa apprentice ko. Utang ina. Damn! Tang ina, ang galing. Sobrang galing nung angulo na yun. Na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice nalagpasan na yung master niya, ibig sabihin, nagturo, magaling. At kung ano man ang mamatig ng iyong career, di natin niyang alam kasi only time will tell. Kaya ang wish ko lang, sana ngayong Pasko makahanap ka ng happy ending mo bago pa matapos ang iyong time, Berhel. Last! Kung bakit ganito atake ko sa round 3 ko, alam ko sa ngayon di mo pa yun gets. Pero tol, salamat kasi kahit paano, binigyan mo akong chance makapagbigay ng advice sa akin 20-year-old self. Galing. Sige, pakinggan natin round 3 ni Katana. Tingnan natin kung kaya niyang kung kaya niyang sabayan. Yo, tangina, nagsha-shoutout daw ako ng Espakol. O, ano ba ang punto mo? Huwag mo pakialaman yung buhay ko, hayaan mo ako sa gusto ko. Boss, alala mo yung laban niya kay Sequence, nasa bat, nakikipagtalo? Balikan natin yung best friend ni Itachi. Pinatay niya yung best friend niya. Seryoso, totoo? Oh my God, ang bobo! Anong Naruto na panood mo? Gawang Taiwan ata na panood mo eh. Anong Naruto yan? Sigaw ko yung bida. Mali-mali ka magkwento porket alam mong di yun alam ni Enigma. Nag-e-explain pa. Di ba nga, para makuha niya yung Mangekyou, pinatay niya yung best friend niya? Tanga ka ba, Lem? Ang linaw eh, bago siya magpakamatay, sabi niya, don't try to stop me, tas nagpahulog na sa bangin. Si Itachi, trinay niyang takbuhin, kaso di niya na kinayang abutin. At dahil sa traumatic experience, na-awaken yung Mangekyou niya ang galing. Di ba? Di ba? Di ba, boys? O paano pinatay, putang ina mo? Gago ka, 14 years ka na dito.
Yung mga reference mo, di na mabilang kung iisipin. Ilan pa kaya sa mga yon yung katulad netong mali-mali din? Bago ka mag-reference, Google mo muna ha. Bago mo isama dun sa written kasi hindi nagbuwis ng buhay yung ninja para lang makipagtalo ay sequence. Kagigil ang puta. Ikaw pagalit nun. Tangina ka, ikaw na nga nag-imbento. Pinagbintangan mo agad na pinatay niya, di mo naman naintindihan yung kwento. O baka masyado ang nakarelate sa napanood mong engkwentro kasi di mo dinaligtas sa pagkahulog yung sariling best friend mo. Iling Itachi ang puta, matangos ilong nun. Dad, si Itachi nawala ng best friend dahil yung Konoha under attack. Ikaw nawalan ka ng best friend bobo ka dahil sa drugs. Si Itachi nung nawalan ng best friend kahit sobrang na-hurt, di niya pinakita sa mga tao. Ikaw, nung nawalan ka ng best friend, gumawa ka ng malungkot na verse, tas binanat mo kay Romano. Handa akong isoli lahat ng kinita ko, mabalik ko lang si Juan Tamad. Bala ka dyan. Para kang tanga. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang... Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka? Tanginang ganun din ano talaga, ni Katana. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang... Magdadrugs kayo, tas tamang sulat ka na... Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang sulat ka tungkol sa kanya. Wala kang pake sa mga nasa paligid mo, no? Pag sa emotion na dala, dahil sa'yo, muntik na mag-relapse si Poisong masaya. Kaya sino ka? Sino ka? Para bawalan si Sorhenya mang-away sa Facebook. Anong pinagkakaiba mo? Eh di mo din naman kayang ma-handle yung emosyon sa mga hassle ng buhay sa mga hassle ng buhay na tinata mo. Anong sabi mo? Ikaw yung nahihiya para sa kanya? Mas nakakahiya ka tang ina mo. Pinost niya lang yung kanya. Kinabisado mo yung sayo. Prenactice mo pa ha. Huwag kasi ganyan. Pag malungkot ka, try mo din na mainda. Gaya niyan, basa kita agad. Dapat di ka ganun kadali na mapinta. Ako nga akala nung nagtattoo sa akin sa hita, ang tibay ko eh. Para daw akong manhid sa tinta. Di niya alam, gusto ko na sumuko, di lang ako nagsasabi kahit ang sakit-sakit na. Ganun dapat ha. Huwag ka iyakin. Saan na naman matuto na to? Walang may pake dyan sa damdamin o mga pagdurusa mo. Wala ka talagang kwentang tatay. Nanlumo ako. Ikaw yung ama pero magpakalalaki ako pa nagturo sa'yo. Pero kung iiyak ka pa din, di mo mapigilan, luhay patagong pinupunas, dulot ng di maiwasan na lungkot na sa puso mo bumubutas. Tumawag ka lang sa taas, siya ang tanging makalulunas. Ang mga isda kahit di lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Utang ina! Utang ina na ito, para sa akin. Sa akin, tabla to. Putang inang yan. Para sa akin, round 3 Harlem. Harlem sa akin, round 3. Si Katana rito, no, parang medyo light lang yung mga suntok niya. Hindi katulad nung kay Harlem, nung bandang gitna, putang inang lalakas. Tabla to para sa akin. Hindi ko alam kung anong naging ano na ito. Sige, ano natin. Round 15, Day 2. Harlem vs. Katana. Mag-iayos 1 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2. Mag-iay para kay Katana. Ang inadikit. 3-2. Yo, para sa akin, kaya alam yan, putan taas ng ano. Basta, tangina, idol talaga yan. Shoutout lang sa Black Manila, kasa ko mga... Kay Katana, nag-enjoy ako sa Batida. Katana, round 1 Katana para sa akin, mas malino na nakuha niya round na yun, mas ano sa akin, mas gusto ko yung mga ginagamit niya na angles, tsaka yung suntok, mas bumakat ng round na yun. Round 2 dito, mas umalagwa si Harlem. Pwedeng dikit yun, pero mas gusto ko lang yung mga ginamit na angles ni Harlem, tsaka kung paano na tinahi yung round 2 na yun. Round 3, dikit, parang ano na lang subjectivity na lang
parang kung sino yung mahuhuli, baka siya mas may impact sa sa round 3 na yon. Pero mas siguro mas natripan ko yung mga angles ni Katana, tsaka yung paano na kinamada yon. Pero yung round 3 ni Harlem, malakas din yon. Solid na laban. Marshall, binodo ko si Katana. Binigay ko yung first two. Yun nga, tangina para sa akin tabla to. Solid nila parehas. Yun, hanggang dito na mga pare ko, hanggang sa muli. Peace out.